Hi Gemini, ito na po ang inyong reading. Love reading tayo guys. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Ang reading na hihingi natin, yung guidance, ito po ay tatakbo between August to September. Yes, love messages. This time, focus muna tayo sa usaping ito since ito yung madalas ay nare-receive ko na reading request na sana focus naman sa love. Okay, sige. So, tayo po ay general reading. Syempre pa, just only take what resonate. Yes, kahit pare-pareho ng sign, magkakaiba ang bawat isa. Walang tayo ng guidance no matter what your relationship status ngayon. Gemini, ano nga asahan mo sa relasyon, pag-ibig, kahit single in a relationship, or married, any guidance po para sa mga taong maaring makapakinig nito. August, September, any guidance para sa kanila? Message? Gemini, anong kailangan niyong marinig? Any guidance po? May sumasama sa ating kamay. Okay? Gemini, hopefully maging straightforward lang tayo. Any guidance sa mga Gemini ngayon? Kamusta kayo, Gemini? Uy, actually, alam mo yung naisip kong i-share sa inyo, astrologically agad-agad, nasa isip ko na. Tumalon, oo, kita nyo naman. Tayo ay live na live, guys. Babalikan ko kayo. Pero this is the Strength card, Ace of Cups. Regardless po sa zodiac sign na maririnig nyo kay Moonchild, ha? Pero this is a sign of Leo. Kita nyo naman, may Leon dyan. Pakita natin sa live. Ayan, tayo po ay nasa Leo season pa rin. But anyway, regardless sa zodiac sign na yon, Leo is in the 5th house. 5th house of romance, love life, and astrologically, ito talaga yung nasa isip ko, guys. Tumalon. Oo, pero syempre pa love reading tayo, sisilipin natin kung nasaan si Venus. Bilang si Venus po ay planet of love, beauty, attraction, money rin yan. Ito po ay nasa inyong mga 5th house. Love life, romance, your children, if ever may mga anak na kayo. So ano man ang tinatakbo ngayon, single in a relationship, Gemini, dyan pa lang sa unang baraha, I feel na may lakas. Ayan, the Strength card. Very powerful yung energy. Kahit pa hindi nyo pa ito masyadong ramdam ngayon, you are being loved. Okay? Love, love, love. Love is in the air, Gemini. Again, Venus, planet of love, ay nasa inyong mga romance sector. Okay? Si Ace of Cups, isang indikasyon yan. New beginnings, new connections. Kung magiging bukas kayo dyan, show up, guys, especially single and ready to mingle. Ito lang naman ay kung handa na kayo. Pero si Strength card umangat eh. Or maybe ito yung pinaka-advice na kailangan marinig, Gemini. Siyempre naman, you have to be ready at buong-buo na ang iyong energy, physical, mental, emotional, even spiritual. Kung nanaisin mo meron kang makilala na someone, yes, Ace of Cups. Again, new beginnings, new love interest, new friendship, new connection. May mga bago. Kung ito lamang ay pahihintulutan nyo. Pero kung hindi pa kayo ready, ito lang naman yung paalala, no? Siyempre naman, more on self-care pa rin tayo muna. Okay? I-priority yung kailangan. So, dyan pa lang, ang daming sinabi na ni Moonchild. 5 of Cups, moving forward talaga yung energy para sa mga bago, pagbabago. At sa higit na ikatitibay, ikatatatag ng koneksyong ito, nagiging open-minded. Pa-networking na naman yan, Moonchild. Pero very open yung energy. Kahit over the net, ayan. So, reversal tayo ha. Kung hindi to mismo sa inyo mag-apply or hindi nyo masyadong dama, maring may mga ilan sa inyong paligid na handang damayan ka. Or I feel na meron someone na looking forward sa iyong enerhiya dito. The Strength card. Okay, latag, ayan. Ang dami pala. Page of Swords. Speaking, inisip ko yung internet, social media, merong someone na nako-curious sa inyo. Kahit over the net, maaaring ini-stalk na ba kayo? Or ngayon ba, para sa ilan, kasi sa 5th house po ay dyan pumapasok yung matatawag na dating stage, having fun, enjoyment. Kung nandyan kayo sa pace na yan, Gemini,
enjoy nyo yung bawat isa. Napakagandang pagkakataon to get to know each other, enjoy each other's company, na syempre hindi kayo nagmamadali. Okay? Lalo kung nagsisimula kayo dito sa una, sa Ace of Cups. So, paano naman kung kaming mga nasa isang relasyon, temperance card, balance, I see yung pagiging moderate, merong at peace yung energy. Yes, ito na yung pinaka-advice. Deserve nyo to ha. Piliin nyo yung posisyon, relasyon na alam nyo kayo yung napapahalagahan, may pagkakalma at walang stress. Syempre pa. Okay? Ganyan yung energy. Four of Cups. 5 and 4 of Cups, both reverse. I see you being ready, Gemini, physical, mental, emotional, sa isang relasyon. Or meron someone na nagiging buong handa para sa inyo ngayon. Meron ba? Ayan, comment nyo nga yan. Pero, the strength card, para sa mga nasa isang relasyon na hindi isang, ayan no, kayo ba'y nasa LDR? May dumara ang eroplano. Magandang gabi po. Babalikan ko kayo guys ha. Wait lamang po. Anong tawag dito? Nasa na tayo? Para sa mga nasa isang relasyon na, ayan, at may pamilya na, hindi isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo guys. Gemini, pero sa 5th house po kasi napakalawak niyan. Tapos nakikita natin yung enerhiya ng mga bagong simula. Umangat yung pagiging young, childlike, happy, in love, na deserve nyo, Gemini. August to September, yung energy rin na hiningi natin sa barahan nyo. Na unang bagsak pa lang, sobrang nakarelate na rin astrologically, pero ano na to? So, na-mention ko na yung young children. Kung looking forward na kayo na magka-baby, ay hindi imposible na meron po kayong mabuo. Hindi isang medical advisor si Moonchild. Ito yung mga pagkakataon na usapang umaangat sa inyong baraha, yung indikasyon. Okay? Yes. Oo. So, maring merong baby blessing na dumating kasi nga malamig ngayon. Si 5th house connected din po yan sa SEX, and Venus right now is in your 5th house, romance, love life. So, on fire talaga ang inyong mga buhay relasyon ngayon. Siyempre naman kung ito'y pahihintulutan nyo lamang. Kung ready na kayo dyan at nilulook forward yun na talaga yan as a couple, para sa mga married na attached, why not? Blessing ang parating. So, reversal ha. Kung hindi to sa inyo mismo, maaaring mag-connect din sa isang miyembro ng pamilya. Kung hindi mismo sa inyo. Okay, maaaring meron mag-add up na family members sa inyong buhay. So, kung hindi kayo ready doon, Moonchild, parang nagulat ata ako. Parang dire-diretso ata si Moonchild. Siyempre naman, kung hindi kayo handa, be extra careful sa part na to, lalo kasi andito yung pagiging young, happy, syempre deserve nyo yan, pero kung hindi pa ready, then be extra careful kasi sa true ang pagbe-baby ay isang responsibility. Okay? Sige, pa tayo. Happy lang. Ito yung pinaka message. Stay happy and in love. Alam mo, kaka-mention ko lang nung happy, no? Kasi marahil sa buhay, relasyon, pag-ibig, marami na raw kayong pinagdaanan. Especially for couples in a relationship na parang sinubok na rin ng ilang pagkakataon at umangat na dito ang maturity. Yes, yan yung Venus. Yan yung mga possible na challenges. Wala namang perfect relationship, guys. Pero I feel na andito yung pagiging seryoso nyo, kung sakali man meron kayong pinagdadaanan ngayon talaga. Gemini energy tayo guys na hindi kagaanan. Then, this is something may solusyon, resolution, masculine energy. Hopefully, pareho kayong maging bigger person, ha? For couples in a relationship. Na umangat yan kasi andyan naman yung disiplina. Lalo si Venus. Kaka-mention ko kanina pa, Venus ay nasa inyong 5th house, romance, love life, and ito yung nasa inyo mga Leo. Yung energy ni Leo, regardless sa zodiac sign, nasa Leo season tayo, Gemini. Leo is in the 5th house, energy ni strength card, about baby, or sa pagiging baby, yung aura nyo bumabata, ano man ang edad nyo ngayon,
happy and in love na deserve nyo, na hindi imposible, umaangat din po, feminine and masculine energy, Gemini, regardless sa zodiac sign na nakikita nyo, Cancer is all about home, family. I feel na kung kayo ay nasa isang relasyon at seryoso na talaga sa bawat isa, August to September, kahit sa simpleng ideya pagpaplano ay pwedeng umangat na mapag-usapan nyo to. Kumbaga, once and for all, mag-decide na kayo na i-level up yung relationship to another or next level na talaga to. Pwedeng ibahay nyo na ang isa't isa. Ano daw? Ibahay ka na ng iyong kapareha. Kuha tayo ng maaring mensahe sa'yo ng iyong partner. Kung single kayo, why not? Maaring ito rin yung saloobin nyo. Anong nais ng taong ito na inyong marinig? Anong kailangan nyong marinig? Hindi po kailangan mag-apply agad-agad ang bawat messages, kagaya, lalo pa sa oracle cards, Gemini, ha? Kaya nang bahala dito, may umangat na, I dream about you a lot. One sword. Actually, very dreamy. Andito yung ilang hopes, yung wishes, na sana ganito, ganyan, sumakses ang relationship. 7 is about relationship. So, may mga ideya, plano na ba kayo looking forward sa love? Guys, pero ito yung ilang cravings kasi po ito yung maaring kusa yung nararamdaman na ngayon pa lang. Time to ground yourself. If I follow you, alam mo, English to, no? Kayo nang bahala dito. If I follow you, I could lose everything. So, ito yung para sa ilan ha. Marahil kailangan marinig, lalo pa kung komplikado. Okay? If I follow you, I could lose everything. So, si 5th house, guys, ang lawak ni 5th house, 5, kita nyo? Sobrang nag-highlight. Kasi Venus po yung sinilip natin. Again, love reading tayo, Gemini. Venus right now nasa inyong mga 5th house. Romance, love life. Connected din po yan sa inyong mga passion. Or kung ano yung sinasabi, kahit konektado rin sa inyong trabaho, business. I feel this is for some, ha? Na medyo may paninimbang, marahil kailangan kong mabanggit, Gemini, meron ba kayong kailangan decisions or yung person na ito na hindi niya alam kung anong pipiliin niya kasi sa 5th house, maaaring may kaugnayan din yan sa kanyang love na gawin, trabaho, na hindi siya makapili kung ikaw ba or siya, or yung mga pangarap niya pa. Kasi pag finalo niya yung ikaw, if I follow you, I could lose everything. Maring mawala yung pinapangarap niya or hindi niya na maisakatuparan yung pangarap niya. Time to ground yourself. Kasi kanina pa ako sa love. So, syempre pa, ito, si Temperance card. Sabi ko nga, balance guys yung approach ng walang pagkalabis or kulang. Dito lang tayo, moderation. Okay, yes. Be sensitive, conservative, emotional, pero huwag kayong papalunod doon sa ideya ng love lang. I mean, take a reality check. Okay, lalo kung ngayon pa lang sobrang parang cloud nine yung feeling ng ilan sa inyo. Balance is the key, nang hindi pa rin kayo nasasobrahan or nakukulangan sa ilang bagay. Ito yung umangat na guidance advice, messages para sa inyo. Love messages ito, mensaheng gabay lamang po, Gemini.